from the media. Here we are in the city government. I would like to present to you the suspect in an incident happened on May 18, 2025. Yung biktimang si Mr. Raymond Cabrera na isang TNBS, and we've watched Cian Ambrosio's report. Ang biktima ay isang TNBS driver. Through, I don't know what happened to them, you can ask them later on, but they opted to. Mas minabuti nila na sumuko na sa alagad ng batas. And I think the case is now before the Office of the National Bureau of Investigation through the leadership of Director General Jimmy Santiago. Ang mga pangalan na suspect na nandito ay si John Kevin de Ocampo. John Kevin? Okay. 33 years old. Justin De La Poo, 30 years old. And 24 years old, Jean Armin De Ocampo, magkapatid. Sila lahat ay taga-Tondo. At through the effort of Councilor Awisia, councilor from 2nd District, ito'y humingi sila ng tulong kung paano sila susuko sa alagad ng batas. Now, through some assistance from the Northern Police District and the Manila Police District, nandito sila kanina, at gusto ko rin ipaalam sa inyo na ang pamilya ng mga suspect ay nandito rin. At kinausap ko sila kanina. Now, I'm happy that the case is, na-resolba. Nakikiramay kami, ako, personally, 10 ng aming grupo sa pamilya ng biktima. But in our own little way, kami maging tulay man lamang na makapagbigay ng hustisya sa pamilya ng biktima. And we will let the National Bureau of Investigation conduct its susunod na gawain. At kausap ko na rin nga si Director General ng NBI, si Jimmy Santiago, at magpapadala na siya ng operatives dito sa City Hall ngayon para ma-surrender na sa NBI. So, for now, at the very least, that we can say, at least, I hope the family will makuha nila ang hustisya. And at least naman, ako'y panatag din para sa pamilya ng mga suspect na walang untoward incident na posibleng mangyari in the course of apprehension, and this will be, I think, the best lesson for each and everyone, those who are watching. Kung kayo'y nagkamali, maaari kayong sumuko, maluwag namin kayong tatanggapin. Kung kami kailangan maging tulay o para makapagatid ng hustisya, gagawin namin. For now, we'll leave it to the National Bureau of Investigation to process them. So again, pasensya na kayo, mag-alas 9 na ng gabi, naistorbo namin kayo. Now, we are ready to answer questions, and if you are willing to ask them, I think they're willing naman to answer them. Kasi nagkusang loob naman sila. Yes, ma'am. Good evening po, Your Jimmy Santos from GMA Integrated News. Clarification lang po, paano po sila napunta po sa inyo po? Yes. Sumuko po ba sila? Mas pinili po nilang sa inyo po lumapit at humingi ng tulong? At kung paano po sila nakuha ng ating po na kabalisan? Through some assistance of the Northern Police District, kasi tinawagan si Awi, si Councilor Awi. Dahil mga kadistrito niya to taga Maynila. And as you all know, in practice, even nung ako'y dating mayor,
pag may sumusuko, minsan ako pa kumukuha. I think the last time that a tragedy happened in the city of Manila with regard to an incident to a family, kinuha pa namin yung suspect sa Cavite, gabing-gabi. Na ano lang ako, siyempre, nagtitiwala sila sa atin, especially yung pamilya ng mga suspect. I think the most important question, and you can ask them, is hanggang ngayon kasi hindi pa nakikita yung bangkay. No? Ayoko ng pangunahan kung ano yung sinabi nila sa akin. But for now, sumuko sila at nag-coordinate kay Councilor Awi Sia ng District 2. Dinala sa amin 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. At ita-turn over namin sila sa NBI na may hawak na nung kaso. So, any more questions? No? Yeah. Good evening po, Faith of 85. Nakausap niyo po si mga suspect po yun. Ano po ba yung dati nilang trabaho at ito po ba yung unang beses na kanilang ginawa? Ayan, kayo na sumagot. Pabigyan ko silang... Breaking news to mga kababayan at tayo po magre-react po dito sa nangyaring live stream po ni Mayor Isko kani-kanina lamang po. At ito nga po ay yung pagpipresenta niya po dito sa 3 suspect na sumuko po ngayon sa Manila City Hall at humarap po kay Mayor Isko Moreno Dumagoso para po sa kasong pagpaslang dito po sa driver po ng TNVS, no, na kawawa naman, no. At ito po ay nangyari nung May 18 sa pagkakaalam natin, no, May 18, 2025 at ngayon po ay humarap po itong 3 suspect na to at sila na po yung mismong sumuko, no, dito sa lungsod ng Maynila at dito kay Mayor Isko Moreno Dumagoso. At ayan nga po, medyo nag-grounded po kasi itong interview sa kanya ng mga media, kaya tayo po ay voice record na lang at ito nga po ini-interview po at naging matipid po yung kanilang sagot dito sa mga sa kanila tanong ng media. At ito nga ng mga kababayan, no, kasama din po nila yung kanilang mga pamilya sa kanilang pagsuko, no, upang masiguro yung kaligtasan din nila, lalo na sila po ay pipick upin ngayon ng NBI, yung operatives, no, na pupunta po dyan ngayong gabi upang i-turn over po sila. So ito yung kagandahan mga kababayan sa lungsod ng Maynila, na ngayon po ay nakikita natin na mismo na sila na po ang lumalapit sa gobyerno ng Maynila upang isuko yung kanilang mga sarili. Talagang ramdam nila kahit na sila yung nagkasala ay nagkatiwala sila or pinagkatiwala nila yung kanilang sarili dito sa pamahalaang lungsod ng Maynila. At ito yung ikinatutuwa ni Mayor Isko dahil sila na po mismo yung sumuko at hindi na masyado pang pinahirapan itong mga kapulisan natin para sila ay hanapin. At pinaabot naman po ni Mayor Isko ang kanyang taus-pusong pakikiramay dito po sa pamilya ng mga naulila nitong TNVS driver na to, no. At na ano lang po si Mayor Isko dahil sila po yung naging tulay para kahit papaano ay masimulan na po na maibigay yung hustisya dito sa TNVS driver. So ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan, na sinasabi ni Mayor Isko na gusto niyang panatilihin yung peace and order dito sa ating lungsod para maiwasan yung mga ganitong krimen. No, grabe, mga bata pa tong mga sangkot sa krimen na ito. At hindi natin masyadong narinig, no, kung sila ba ay nasa impluwensya ng pinagbabawal na gamot yung ginawa nila yung krimen na yun. So para sa akin mga kababayan, napakalaking tulong po talaga ng ginagawa ni Mayor Isko, na siya po ay nagbibigay ng update through his Facebook Live para po sa mga ganitong kaganapan. At least nakikita ng taong bayan, lalo na sa lungsod ng Maynila, na talagang may gobyerno na at may ngipin na, no? At maipapakita din natin sa mga kababayan natin na
nasa ibang landas, yung mga naliligaw ng landas na ang gobyerno ay gising 24 oras, no, at hindi po yan na natutulog. Lalo na ngayon, no, mag-aalas 10 na pero nandyan pa rin po si Mayor Isko at si Vice Chi Atienza sa City Hall, no. Talaga namang overtime talaga sila palagi. Sa dami ba naman ng problema, mga kababayan ng lungsod ng Maynila, ay gumagawa talaga sila ng extra effort, extra step para matugunan po lahat ng pangangailangan, lalo na sa peace and order dito sa ating lungsod. So, ayan, natutuwa lang dito si Mayor Scott, natutuwa din tayo dahil sa pamamagitan po niya ay unti-unti pong bumabalik yung dating sigla ng Maynila at kumpiyansa ng mga tao na maging ligtas yung kanilang pagbisita at pagpunta dito sa ating lungsod. At para naman dun sa pamilya ng biktima, tayo po ay nakikiramay sa kanila, no, sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay dahil nga dito sa insidenteng ito. At ito ay sana maging aral, no, sa mga kagaya nitong tatlong suspect na sumuko, na hindi maganda yung kanilang ginawa at ang buhay ay hindi na maibabalik pa. At ang paghingi mo ng kapatawaran ay hindi yan basta-basta na maigagawad sa'yo o maibibigay sa'yo, dahil buhay yung nawala, mga kababayan, at hindi mo na kailanman maibabalik yun, no? Lalo na kung itong TNVS driver na to ay pamilyado, kawawa yung mga anak nito, no? At yung kanyang pamilya, no, na tinutustusan. Syempre ang TNVS driver, alam nyo na yan, mga kababayan, yan yung mga kilalang mga sinasakyan natin, no, na kapag tayo po ay magbo-book. So hindi ko napapangalanan yung ibang mga company na yan, pero alam nyo na yan, sila yung mga sinasakyan natin kapag tayo po ay magbo-book online. So hindi lang natin alam, hindi lang klaro dito kasi, mga kababayan, kung four wheels ba yung hinold up nila o single motor, hindi natin alam. So ayun lang, mga kababayan, hintayin natin yung mga susunod na kaganapan dito dahil ito turnover na nga po itong tatlo sa NBI at yun na po yung magpoproseso kung paano po sila pananagutin sa kanilang mga naging kasalanan. At ayan, maraming salamat sa inyo, mga kababayan, at naway ito yung maging aral, no, na wag nang pamarisan itong tatlong to dahil walang magandang maidudulot yung ginagawa ninyo, dahil makakasakit lang kayo at makakasira kayo ng pamilya, no? Magbagong buhay na at gumawa ng tama. Wag nang gumawa ng hindi maganda dahil walang kapupuntahan yan. It's either kulungan o sementeryo lang ang mapupuntahan nyo kapag kayo'y gumawa ng mali. So muli, maraming salamat, mga kababayan, at abangan po natin yung susunod na update ni Mayor Isko. God bless po.